hawak mga kababayan ha. Hawak. Mr. President, Nako po. the title of my privileged speech is No One is Safe. Nako. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise today on a matter Dati sabi mo, Marcoleta, safe ka na. Ngayon, no one is safe na. Anyari? Bakit nagkaganon na? Dati, pare, safe ka na ha? Ngayon, no one is safe na. Senador Jinggoy. Alam mo kung ako senador dyan? Ay, sandali. Excuse mo na, Senador Jinggoy. May sisingit mo na ako bago ako magdrama dyan, ha? Ano yung kisulo? Oh, no one is safe, pero mauna ka na makulong. No one safe ka. Pangalawa mo na nga yan. Para bang sinasabi mo ganito. No one is safe. Kaya itong mga kasamahan ko pwedeng nangurap din. Oh, ibig dadamay ka. Ano? Ay nako, Senador Jinggoy, mga style mo bulok, sales stock mo. Naamag na. Para bang sa sinasabi mo, taong bayan, no one is safe ha. Ako lang mauuna, pero yung mga nangurap din. Woo! style mo bulok. of personal and collective privilege. Yesterday, the aftermath of the Senate Blue Ribbon hearing we held last Monday, my name was viciously, maliciously, and intentionally dragged and attacked at the Tri-Committee hearing of the House of Representatives. My attack... Dasi nabili, salamat sa palipad pa kulay. Ang lupit ng introduction, no? Malicious daw yung pagbibintang sa kanya. Na-drag daw yung kanyang pangalan. Nakabuti. Ay, nako. Senador Jinggoy, pangalawa mo na nga yan. Sa totoo nga lang, Senador Jinggoy, ulti kinatapi ka namin, wala ka nang trail eh. Sa totoo lang, wala ka ng trail. Sanay na kami sa'yo. Ang gusto namin makakulong dyan, yung bago naman sa paningin namin, yung wala pa experience. Kaya kung, total, kayo ni Bong Revilla, sanay na sa kulungan, kapag pinasok si Kiss dyan, tsaka si Joel Villanueva, paki-assist naman. Paki-assist naman, paki-briefing naman. Mga kababayan, huwag niyo kakalimutan, itong si Bong Revilla at si Jinggoy nakulong mo sa panahon ni Pinoy. Kilala niyo naman si Pinoy, di ba? Pakikilala ko pa ba sa inyo si Pinoy? Si Pinoy, yung ganito. Magtatayo kayo ng windmill. Paano kung walang hangin? Maglalagay kayo ng solar. Paano kung makulimlim? Kilala niyo na, ha? Baka di niyo pa baka di niyo pa kilala. Si Bong Revilla at Jinggoy Estrada nakulong ho sa panahon ni Pinoy na sa loob sila ng PNP custody sa Camp Crame. Hindi ho sa loob mismo ng kulungan. Bagong Diwa, Quezon City, Manila, Muntinlupa. Hindi ganon. Meron ho silang tigisang kwarto doon. Ito, ibang ho. Si Bong Revilla nakakulong ho ngayon sa Quezon City jail. Kung di ako nagkakamali, Quezon City. Pero ang sure doon, hindi ho siya private na kulungan. May mga kasama hong bilanggo. Kaya nga nung nakaraan, naghahain ho ng nag-appeal so sa Sandigan na kung po pwede ilipat siya sa PNP custody sa Camp Crame. Dahil daw meron daw mga ganggang. Hindi ho pinayagan ng Sandigan, binasura. Kaya ang kasama ho ni Bong Revilla, mga kapwa bilanggo. Araw-araw mo na lang pakainin para di ka kantiin. Di ba? Sigurado araw-araw hindi lang ikaw pagpe-prepare ng pagkain ng asawa mo, pati mga kasama mo bilanggo. Pagpasok ng pagkain mo, sasabihin ng mayor doon, Senador, good for ano ba yan? Ito si Jinggoy, pag pumasok na sa kulungan, maririnig natin yung naririnig natin sa pelikula eh. Yung ganito. Ganito kadalasan narinig natin sa pelikula pag may pinasok na bilanggo eh. Kaya pag to si Jinggoy pumasok, malamang sabihin ng mayor doon,
Lumanding na tao sa buwan ah. Bakit di pa kayo doon nagpunta? Hindi nagsisiksikan tayo rito. Press 4. Di ba ganyan sa kulungan eh. Oh, lumanding na tao sa buwan ah. Ba't di pa kayo nagpunta doon? Hindi nagsisiksikan tayo rito. Ganyan yung mga linyahan dyan, di ba? Sabihin. Ano kaso niyan? Boss, kupit, boss. Anong kupit? Baka lunok ng pera. Love trip ang putik. Naalala ko talaga, mga kababayan, naalala ko talaga yung interview ni Press Convoy. Ito si John B. Crimula kay Karen Davila. Binuking niya ito si Jinggoy. Nung nakakulong daw ito sa panahon ni Pinoy sa Kamkrame, wala daw ginawa ito araw-araw kundi kumain ng lechon daw. Grabe ka naman, Press Convoy. Parang ginagago mo naman si Jinggoy Estrada. Wala raw ginawa ito kundi kumain ng lechon ng panahon ni Pinoy doon sa Kamkrame. Araw-araw daw nakakakain ng lechon. Panoorin niyo yung interview kay Karen Davila. Tuloy natin. Attacker was no less than the person who I moved to be cited in contempt for shamelessly and repeatedly lying under oath about his role in the anomalous and ghost flood control projects in the 1st Engineering District of the province of Bulacan, where he served as Assistant District Engineer and later as OIC District Engineer until he was recently sacked. Mr. President, at the Blue Ribbon Committee hearing, all this person did was to play innocent, feign ignorance, and to try to convince us that he was simply following orders and instructions from his boss. Diretso na natin. Hanggang sa magalit siya. Receiving $1 billion of cash, talking to pseudo-contractors, signing falsified documents, all the way to gambling away millions and millions of money stolen from the public coffers at casinos. He claimed that in all of these, he was just following orders. Indeed, when confronted and cornered with a barrage of questions from this representation and our other colleagues about his fantastic and shady lifestyle and dealings, he fed the committee lies and stories that taxed our credulity to the hilt and left us and the public in awful disgust. Clearly, he perjured himself and we cited him in contempt. Bunsod sa aking motion, ipinakulong natin siya. Mr. President, appearing the next day at the TRICOM hearing at the House of Representatives, this former DPWH Assistant District Engineer by the name of Bryce Erickson Diaz Hernandez, or Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, yung kanyang alias sa casino, apparently realized Bryce Hernandez tuloy. Joseph Pascual, salamat po sa palipad. Ang tinutukoy niya kasi rito, mga kababayan, si Bryce Hernandez, yung nagdiin kasi sa kanya, nagbanggit. Kasi kung iisipin mo mga kababayan, kung analyze natin. Kasi mga kababayan, expect natin wala naman ka talagang aamin dito. Kahit isa, wala nga amin. Wala nga amin dito senador, kahit yung mga taga-mambabata sa kabila, Congress, walang nga amin kahit sino. Si Bong Revilla, pinagbibintangan lang daw. Ito, pinagbibintangan lang din. Sino na? Ako na lang. Ako na lang. Ako na amin. Walang gusto namin sa inyo kahit isa eh. Wala man lang magkusa. Si Bong Revilla, pero kung isipin mo si Bong Revilla, anong dahilan? Bakit idadamay si Bong Revilla? Wala akong maisip eh. Kaya mas lalo ko naniniwala eh. Isipin mo, hindi na nga senador, nadamay pa. Hindi mas lalong nagiging makatotohanan. Kasi walang dahilan. Unang-una, naging kaalyansa pa ni Pangulong Bongbong yan. Nung tumatakbo senador, hindi nga lang nanalo. Jinggoy Estrada, may dahilan ba?
para gawan siya ng issue? Anong dahilan? Wala rin eh. Kaya mas naniniwala ako. At ang nakakapaniwala pa rito, damay kayong dalawa ni Bong Revilla, damay niya naman kayo ngayon. O di mas kapanipaniwala. Anak ng dedeng.